but you. There is nothing on earth I desire besides you. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Whom have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire besides you. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Purihin ng Diyos, mga kapatid. Kumusta na kayo? Tunay nga po na tuloy ang ating pakikinig sa salita ng Diyos. Tuloy ang ating pakipagniig sa Panginoon sa mga ganitong panahon. Salamat tayo sa Panginoon sapagkat lagi tayong binibigyan ng Diyos ng pagkakataon para marinig ang kanyang mga salita, para pagkuhaan natin ng kalakasan. Kaya patuloy tayo na magbulay sa kanyang mga salita. Manalangin muna tayo bago tayo mag-aral. Panginoon, salamat po sa inyong kabutihan sa amin sa lahat ng oras. Patuloy ka namin pinupuri, Lord. Tunay nga po na patuloy ka nagbibigay sa amin ng kalakasan. Patuloy ka na nagbibigay sa amin ng pag-asa, karunungan upang aming maintindihan ang lahat ng bagay ayon sa iyong kalooban para sa amin. Pinupuri ka namin sapagkat ikaw ang aming Diyos. Sinasamba ka namin, dinadakila namin ang inyong banal na pangalan. Nawa, Panginoon, ikaw ang patuloy na maghari sa amin at turuan niyo kami na makasunod sa inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Salamat po, Ama, sapagkat minsan pa pinakausap ninyo kami at pinapatatag ayon sa inyong mga salita na aming maririnig. Tulungan niyo kami, Panginoon, upang patuloy na makapaghanda sa aming kakaharapin sa susunod na mga panahon. Kaya, aming Diyos, tunay nga po na wala kami ibang inaasahan liban sa iyo. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. In Jesus' name, ito po ang aming panalangin. Amen, Lord. Amen. Hallelujah. Tunay nga po na sa mga sitwasyon ganito, marami akong naririnig na ba't inalaw ng Diyos ang ganitong pagkakataon? Kasi talagang ang panahon natin nakakatakot na po.
ewan ko kung fake news yung sa China daw ngayon, may mga insekto na nangangagat at pagka nakagat, patay ka kaagad. Sana nga fake news yun at matagal na pangyayari yun. Kasi nakakatakot nga talaga siya ang panahon. Pero tayo na mga anak ng Diyos, patuloy tayo na umasa sa ating Diyos, makapangyarihan sa lahat dahil wala naman pong imposible sa Kanya. Kailangan nating patuloy na magpasakop sa kanyang kalooban, sumunod para patuloy tayong gumaling at lumakas, maging malinaw ang ating kaisipan sa mga susunod pang mga pangyayari sa buhay natin sa susunod ng mga panahon. Sa aklat po ng pahayag, ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol po sa ating pagsubok sa ating pananampalataya. Papasalamat po tayo sa Diyos dahil nabigyan tayo ng pananampalataya na totoo. Kasi alam po natin ang marami pong pananampalataya pero hindi naman totoo yung pinasinasampalatayanan. Ngayon, yung ating pananampalataya, naniniwala po tayo na sa salita ng Diyos, nakasulat, ang ating pinapaniwalaan, sabi nga po, na sumunod tayo sa patakaran sa mga nakasulat. Yun lang po yung ating pinaniniwalaan. At lahat ng pangyayari sa buhay natin, sinasangguni natin ang Diyos kasi naniniwala po tayo na ang kalooban ng Diyos pinasulat na po niya at ito yung Bible para masunod natin sapagkat ang pagsunod napaka-importante po sa mata ng Diyos yan. Dito po sa chapter 3 ng Pahayag, verse 10, sabi po dito, sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiis, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Yung pagsubok, marami pong bumabagsak. Hindi po nakakapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi yung di niya na pagtagumpayan ng mga pagsubok. Marami pong nahuhulog sa kamay ng Panginoon sa oras ng mga pagsubok. Pero sabi nga po dito na dahil tinutupad mo ang aking mga utos, sapagkat tinutupad mo ang aking mga utos, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao. Ngayon po, ang pagsubok, hindi lang Pilipinas. Ano po yung sinasabi, darating ng mga pagsubok sa lahat ng tao. Buong mundo. Mga pagsubok na minsan hindi na natin maunawaan. Pero mayroon pong isang naunawaan ako na ang pagsubok po kasi, sinusubok yung kaalaman mo. Kung mayroon ka ng kaalaman, yun po ang pagsubok. Pero kung wala ka namang alam at nakaranas ka ng mga problema, hindi po pagsubok yun. Yun po ay isang palo o tapik ng Diyos. Kasi ang Diyos, sinusubok niya ang ating pananampalataya, pero pinapalo din po niya yung mga tao talagang hindi siya kinikilala. Kaya tayo, ang pag-usapan po natin, yung pagsubok sa ating pananampalataya, kasi alam po natin na tayong lahat ay mga mananampalataya na. Sa unang Korinto chapter 10, verse 12 hanggang 13, sabi po dito, unang Korinto 12 hanggang 13, kaya mag-ingat ang sino mang nag-akalang siya ay nakatayo at baka siya mabuwal. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Dapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Sabi po, pagdating ng mga pagsubok, sabi nga po, tingnan mo ang sitwasyon mo, ang pananampalataya mo. Kasi, kung pagsubok yung naranasan mo sa paglilingkod mo sa Panginoon, si Lord din ang magbibigay, gagawa ng paraan para malampasan mo yung pagsubok. Kasi alam po natin na sa mga estudyante, nag-lecture yung teacher, makikinig ka. Kasi pagkatapos nung turo ng teacher, talagang may test o exam. Alam ng teacher kung sino po yung nakikinig ng kanyang turo sapagkat pumapasa siya doon sa kanyang examen. Ganoon din tayo mga mananampalataya. Kaya alam po natin na ang lahat ng pangyayari, kasi sabi nga niya, Apostol Pablo, hindi lang naman ang sanlibutan ang nagtitis na itong paghihirap, pati din tayong mga mananampalataya. Saan inaatake tayo ng takot? Ang iniisip natin, ano na kaya ang kasunod? Pero sabi na nga ng Panginoon, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya tayo ng lakas para makapagtagumpayan natin ang mga pagsubok na ito, malampasan natin
ang mga pagsubok na ito. Sapagkat kung paano ang mga estudyante o anumang lahat, alam nyo, kahit nga saan, kukuha ka ng lisensya, driver license o student, talagang exam ka. Kung talagang marunong ka na o natutunan mo na yung pagmamaneho. Lahat, pag-aaral, lahat, talagang isasaba ka sa pagsubok para mapatunayan mong marunong ka na nga. Ano bang dahilan bakit nga po sa paglilingkod ay may mga pagsubok? Ano bang sinasabi ng Bible? Bakit may mga pagsubok? Sa chapter 1 ng Santiago, sa verse 3, sabi po dito, dapat ninyong malaman na magiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Kaya pala may pagsubok para tumatag tayo sa ating pananampalataya. Kaya huwag na tayong magulat kung bakit may mga pagsubok. Minsan may narinig ako, puro ng pagsubok nung naglilingkod ako sa Panginoon. Kasi pinapatatag tayo ng Diyos sa ating pananampalataya. Kaya inaatake tayo, hinahayaan ng Diyos na subukin tayo. Masubok ang ating mga paglilingkod. Kasi gusto ng Diyos na tayo'y patatagin. Sa 1 Peter chapter 1, verse 5, sabi po, sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyong kaligtasan na kahanda ihayag sa katapusan ng panahon. Yung hawak tayo ng Diyos, sabi po dito, at sa pamamagitan nating pananampalataya, habang hinihintay natin ang kaligtasan ay inihanda sa atin ng Panginoon, hinahawakan tayo ng Diyos. Sa verse 6, ito'y dapat ninyong ikagagalak. Kaya ang Christian, masaya, kahit medyo tagilid ang laban. Ang Christian, kahit laganap ngayon, magulo na eh. Minsan ayaw ko nang manood sa balita. Pero nandun yung kagalakan kasi alam natin, tayong mga mananampalataya, hawak tayo ng Diyos. At sabi nga po dito sa verse 6, dapat yung ikagalak kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Sa verse 7, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto. Ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at parangalan sa araw na mahayag si Kristo. Ang dahilan ng mga pagsubok ay una pinapatatag tayo ng Diyos. Pangalawa, para malaman yung natin, yung talagang pure yung ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya may pagsubok. May mga mararanasan tayong pagsubok. Naalala ko si Lord sa aklat ko ng John, si Filipe po ay sinubok ang kanyang pananampalataya. Sabi po dito sa chapter 6 ng John, sa verse 5, tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Filipe, saan kaya tayo makabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya yun upang subukin si Filipe, sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Sa verse 7, ito po yung reaksyon ni Filipe nung sinubok siya ng Diyos. Sumagot si Filipe, kahit na po halagang 20 salaping pilak ng tinapay ay di sapat para makakain sila ng tig kakaunti. Si Filipe kasama ng Panginoon, yung mga milagrong nakikita niya, pero itong pagsubok na sinusubukan ng Diyos ang pananampalataya ni Filipe, tinanong niya si Filipe kung saan makabili ng tinapay. At sabi nga po sa verse 6, sinabi niya yun upang subukin si Filipe. Sapagkat alam na ng Diyos ang kanyang gagawin. Minsan, tayo mga lingkod ng Diyos, sinusubok tayo sa ating katatagan. Sinusubok tayo kung talagang, di ba tayo nagpapanik? Kung medyo, halimbawa ngayon, wala ka ng pera, kunti na lang pera mo, wala ka ng bigas, o minsan hindi ka na nakakatikim ng isda. Isda din kasi sardinas nga lang nakakain mo. O hindi naman ako naniniwalang puro sardinas na kasi sapat ang biyaya ng Diyos sa kanyang mga anak. Hindi lang puro sardinas. Minsan ang sardinas, kakainin mo lang kasi gusto mo lang kumain ng sardinas, hindi yung pilitang kakainin ng sardinas kasi wala na ibang makain. Kaya ang ano lang dito, si Filipe sinubok ng Diyos, pero alam na ng Diyos ang kanyang gagawin. May mga bagay na pinaparaan tayo ng Diyos sa mga alanganing sitwasyon para titingnan ng Diyos ang ating mga reaksyon kung ano na ang ating pananalig sa Kanya. Minsan, yung ating mga naranasan sa ngayon, titingnan tayo ng Diyos, o nagpipray pa ba tayo?
Minsan, sana naman ang aking panalangin sa mga kapatiran sa church, huwag tayong magsawa sa panalangin. At sana naman, huwag yung puro, minsan, lalo na ngayon, yung mga nagtatrabaho, kung medyo, yung mga teacher, kasi kahit nasa bahay ngayon, nasa bahay na ang trabaho, dapat maglaan talaga tayo ng panahon sa pakikinig sa mga salita ng Diyos. Yung ating gawain sa bilang church, isang church, hindi na puputol yun. Yun nga, patuloy tayo na gumawa ng paraan para makarating sa mga kapatiran ng mga mensahe. Simpleng mensahe at ito po'y dapat maglaanan natin ng panahon. Sapagkat kung hindi tayo magtagumpay sa mga pagsubok na ito, nakakawawa po tayo. Ang pagsubok ay, anong gagawin natin kapag dumating? Alam po ninyo, ang pagsubok na nangyayari sa buhay ni Job, grabe po kung ikumpara natin sa pagsubok na ating naranasan ngayon. Na nagkamatay ang mga anak ni Job, naubos ang kanyang mga kayamanan, nagkasakit siya. Sabi nga po, mula ulo hanggang talampakan yung sakit ni Job. Pero si Job matatag sa kanyang pananalig sa Panginoon. Matibay ang kanyang pananampalataya. Yung kanyang asawa medyo bumigay na. At sa Job chapter 2, verse 10, ano ba ang ating gagawin kapag meron pa tayong pagsubok? Tanggapin. Tulad ng ginawa ni Job. Sabi nga po dito, ang sagot ni Job, nung sabi ng kanyang asawa, na itakwil na ang Diyos kasi walang kwenta daw sapagkat naglilingkod siya sa Panginoon, pinaparana siya ng mga kahirapan. Pero ang sagot ni Job sa verse 10, ang sagot ni Job, hindi mo naintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Sabi po dito. Sa kabila nito, sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. Yun din ang ating dapat reaksyon. Kahit anong mangyayari, magpasalamat pa rin tayo sa Diyos, magpupuri pa rin tayo sa Diyos. Sapagkat ang Diyos, hindi lang kasaganan ng kanya ipinapadala. Sabi sa Ecclesiastes chapter 7 verse 13, o mga ngaral chapter 7 verse 13 hanggang 14. Ang sabi po doon, kasaganaan at kahirapan, parehas yan padala ng Panginoon. Kaya, sa oras ng ating mga pagsubok, pagkapin natin. Masaya pa rin tayong magpupuri sa Panginoon. Lagi pa rin nating mahalin ang Diyos kahit may mga pagsubok. Lagi pa rin nating purihin ang Diyos. Lagi pa rin tayong magtiwala sa Panginoon kahit may mga pagsubok po tayo. Sapagkat, sabi nga, gayahin natin si Job na sabi nga ng asawa niya, sakwil mo na yung Diyos. Ngayon, ewan ko lang kung mayroon pang masigasig talagang nagbubulay sa salita ng Diyos. Yung isipan po natin ngayon, dapat lagi tayo nakakakulik sa Lord. Hindi tayo nagpapadaya na nag-aalala o nagkaroon tayo ng takot. Dapat asa natin sa Diyos lahat. At sabi nga po, kahit maraming pagsubok si Job, sabi niya, hindi ba sa kasaganaan lang ba natin tatanggapin ng Diyos, hindi ba pati sa kahirapan? At sabi nga po dito, sa kabila ng pagdurusa ni Job, paghihirap ni Job, hindi siya nagsalita laban sa Diyos. Yun ang dapat nating titingnan o gawin. Sabi nga, gayahin. Ang salita ng Diyos ay ipinasulat ng Diyos para turuan tayo, sabi nga po. Kaya, ang turo po natin, turo sa atin, kapag tayo po nakaranas ng mga pagsubok, tanggapin natin. Pasalamatan natin ng Diyos. Bakit? Sa Santiago, balik tayo sa Santiago, chapter 1, ano turo po dito? Verse 2, mga kapatid, magalala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Magalak daw, sabi dito, kapag tayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Bakit? Ito yung verse 3, binasa natin kanina. Dapat ninyong malaman ang nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Sabi po dito. Kaya, kung mayroon na tayong mga pagsubok sa ating paglilingkod, sa ating buhay, ito po, tanggapin natin, masaya tayo. Alam niyo, yung mga talagang totoong nag-aaral, tuwang-tuwa po sila pag may exam. Alam niyo, yung nalulungkot lang naman pag may exam, yung mga hindi nag-aaral. Kasi sayang yung pinag-aaralan mo, tapos hindi mo naman magagamit. Hindi mo na, kasi kaya nga, may exam ito ng pagkakataon ko na mapatunayan kong marunong na ako. Kaya, ang pagsubok, inaalaw ng Diyos yan, pinapahintulutan ng Diyos yan, para tayo magkaroon ng katatagan. At sabi nga po dito, nagagalak tayo sapagkat may mga pagsubok. At ang isa pang dapat gawin sa Matthew chapter 6, alam po niyo yung turo ng Diyos tungkol sa panalangin, kung isa-isahin natin yon, ang isang turo niya doon, sundin ang kanyang kalooban, tulad ng dito sa lupa, tulad ng sa langit, at ibigyan tayo ng pagkain araw-araw, at huwag tayong iharap sa mga pagsubok at patawarin tayo sa ating mga kasalanan.
Yung sinasabi po doon sa verse 6, chapter 6, verse 3, na huwag tayong iharap sa mabigat na pagsubok, sabi nga po. Ibig sabihin, kapag may pagsubok, ano tayo hindi titigil sa panalangin? Kaya ito yung ginagawa natin na lagi nating pinapanalangin lahat ng mga anak ng Diyos na matapos na itong COVID-19 na ito. Matapos na itong virus na ito. Kaya lagi tayong nagpipray. Lagi nating sinasaway ang virus nito sa ating mga tahanan, sa ating komunidad, sa ating bayan, sa ating buong bansa, hanggang sa ibang mga bansa, pinapanalangin natin. Kasi may mga kamag-anak tayo sa ibang bansa at mas grabe sila doon. Sa Amerika, grabe ang kanilang doon. Mas marami ang mga may COVID po doon. Kaya, lagi tayong nananalangin kapag may mga panahon, may mga pagsubok. At sa 26 ng Matthew verse 41, manalangin nga daw tayo para huwag tayong madaig sa tukso. Lagi nakahanda yung spirit, mahina lang po ang laman. Kaya, ito po yung ating gagawin kapag dumaranas tayo ng mga pagsubok tulad ng ating mga panahon ngayon. Una po, ano po yun? Tanggapin natin, magalak tayo, at manalangin po tayo. Bakit? Santiago chapter 1 verse 12, mapalad ang nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Ito po yung sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. Kapag napatuloy tayong naglilingkod sa Diyos kahit may mga pagsubok, napakapalad po natin. Bakit? Basahin nga po natin, pinagpala ang taong nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala na buhay na ipinapangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Sabi po dito. Kaya mga kapatid, simpleng mensahe, pag nakaranas tayo ng mga pagsubok sa ating buhay, hindi lang sa ating pananampalataya, sa ating buhay. Ngayon, nakakatakot po. Yan, gusto mong ikutan ng mga kapatiran, hindi ka makapunta kasi may mga harang. Maraming hahanapin sa'yo. Kaya, sabi nga po, chapter 4 ng 1 Peter verse 12 hanggang 13, ang sabi po dito, mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na parabang ito hindi pangkaraniwan. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa paghirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Huwag tayong magtaka na parabang itong pagsubok to, hindi pangkaraniwan to. Pero sabi nga po dito, sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa paghihirap ni Kristo. Alam po natin, ang Panginoon nagpunta sa lupa, puro pagsubok. Puro po siya pagtitiis. Hanggang sa kamatayan sa cross, nagtitiis po siya. Pasalamat po tayo ngayon, hindi naman natin mapantayan po yun. Dahil tayo, mahihina po eh. Pero ang paalala lang sa atin ng Panginoon, kapag sinusubok ang ating pananampalataya, sabi ng Diyos, bibigyan niya tayo ng lakas para mapagtagumpayan ang mga pagsubok na ito. Kaya asa tayo sa Panginoon. Tiwala tayo sa Panginoon. Kapit tayo sa Panginoon. Hindi naman ang Panginoon nagpapabaya. Lagi siyang handa na sumagot sa mga tumatawag sa Kanya. Bawat panalangin na ating ipinapanalangin ay sinasagot tayo ng Panginoon. Hindi man agad-agad, pero darating yon. Ilang bisis na natin nasubukan yan sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, anong sabi po? Kapag may pagsubok, magalak kayo. Huwag tayong masyadong alam ng Diyos ang Kanyang gagawin at ginagawa para sa atin. Kaya, masa tayo sa Panginoon, patuloy tayong manalangin, patuloy tayong magkapit sa Kanya, pasalamatan ang Panginoon sapagkat sabi nga po, pinapalakas niya tayo sa ating pananampalataya. Kaya, dito na lang po, mga kapatid, nawa ay sino man ang nakaranas ngayon na medyo mabigat na mga pagsubok, patuloy tayong manalangin. Ayon sa turo ng Panginoon sa Matthew 6:13, huwag niyo kami, Panginoon, na iharap sa mabigat na mga pagsubok. Kaya, purihin ang Diyos, sambahin ang kanyang banal na pangalan. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, salamat po sapagkat may kalakasan kami sa oras ng pagsubok. Binibigyan niyo kami ng kalakasan at gumagawa ka ng daan upang malampasan namin ang mga pagsubok, Lord. Sabi nga po ninyo na dapat kami magalak kapag kami may pagsubok sapagkat pinapatatag, Panginoon, ng mga pagsubok ang aming pananampalataya. Pinupuri ka namin at patuloy na sinasamba. Dalangin namin, Panginoon, ay inyong patuloy na
pagkalinga at paggabay sa aming mga kapatiran. Tulungan niyo kami, Lord, upang huwag manghina. Ayon sa inyong pangako na pagdating sa mga pagsubok, tutulungan niyo kami. Lord, tunay nga po na hindi namin alam kung ano pa ang susunod na mga pangyayari sa mundong ito, Panginoon. Kaya sa iyo namin inaasa ang aming buhay. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang aming kaligtasan. Tulungan niyo kami, pangunahan niyo kami, Panginoon, lalo na kaming mga nagdadala ng mga mensahe. Lord, alam niyo ang mga paghihirap namin, Panginoon. Kaya dalangin namin na nawa maiintindihan ito sa bawat nanonood o nakikinig dito, Lord. Nawa ay patuloy mo silang hipuin upang lumakas ang kanilang pananalig at pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito, Panginoon, sa buhay ng inyong mga lingkod. Patuloy namin pinapanalangin ng kalakasan. Salamat po, Ama. Pagkat alam namin, di ka bingi, di ka bulag, kita mo, dinig mo, Lord, ang aming paghihirap at ang aming takot, Panginoon, ang aming pag-aalala. Kaya, Lord, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito. Maging ang aming mga kalusugan, hindi lamang sa takot namin sa COVID-19, kundi sa ibang mga sakit at karamdaman. Tunay nga po, Panginoon, na marami sa amin ay nasa bahay na lang. Hindi na pinapawisan, kaya Lord, pwedeng atakihin ng high blood o anumang mga sakit na pwedeng kumitil sa buhay ng bawat isa. Kaya aming Diyos, dalangin namin na ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy na magpalakas sa amin, magpagaling upang makakapaglingkod pa kami, Panginoon, sa iyo na aming Diyos. Kaya pahayag pa namin ang inyong kabutihan dito sa lupa. Maiintindihan ng bawat isa sa amin, Lord, ang inyong pagkilos. Kaya, Panginoon, patuloy kang magsalita sa aming kalagitnaan. Pinupuri ka namin, Ama, sinasamba ka namin. In Jesus' name, ito po ang aming sama-samang panalangin. Amen, Lord. Amen. Amen.